lumalaban sa pamamahala. Yun ang tawag doon, matigas ang ulo. Bakit pagkaibang relihiyon ang nakialam, hindi ninyo pinapansin? Yung taong yan, pinost ko yan, ganito yan. Kumusta na po kayong lahat? Gandang araw po. Natatawa ako sa mga nagko-comment. Hindi ko alam kung tunay na mga kapatid ito o mga nagsasabi lang ng mga kapatid o nang-iispya. Isipin ba na, hindi ko mawari kung basher o ano. Sabi niya, i-delete ko daw yan, yan. Dahil nakakahiya daw. Ako, hindi ako nahihiya. Ako'y proud na Iglesia ni Cristo ako. Totoong ako'y Iglesia ni Cristo. Ewan ko sa mga nagko-comment na mga yan kung kayo ay mga tunay na Iglesia ni Cristo. Paano malalaman yung totoong Iglesia ni Cristo? Hindi niya ikinahihiya na siya Iglesia ni Cristo. Kinararangal niya kahit saan man siya. Sa pag-uugali, sa pananalita, sa kilos, sa gawa, sa social media. Yan, sa post ko na yan. Mayroon ba akong binanggit na relihiyon dyan? Sinabi ko bang ganito yan, yung taong yan, pinost ko yan, ganito ang aming gagawin. Mayroon ba akong sinabing ganon? Wala. Ewan ko kung anong nasa isip ng mga taong sinasabi na i-delete ko daw. Ba't ko i-delete yun? Sa akin yung post na yun eh. Mamaya ipaliwanag ko sa inyo bakit ko na-post yan, yung picture ni dating President Rodrigo Duterte na nakahiga siya noong nandun lang sa veterans. Ay, hindi ko alam kung saan yun. Nung dinakip na siya, kinuha na siya ng mga pulis. Kasi nakita ko yung post ng kanyang anak, yung bunso niyang anak na si Ma'am Katie ba yun? Katie o Kate? Kaya na-post ko rin yan sa aking account. Pero wala akong binanggit na anuman na ganito ang gawin natin sa taong ganyan. Kasi ganito kami. Hindi ko rin binanggit yung aking relihiyon. Maliwanag, pakibasa ulit yung aking post. Tapos may mga nagko-comment na i-delete ko daw yun. Sasabihin, bakit ganyan kayong mga Iglesia ni Cristo? Nakikialam sa politika. Bakit pagkaibang relihiyon ang nakialam, hindi ninyo pinapansin? Yan ang diritsahang sagot yan. Bakit pag ibang relihiyon nakikialam sa politiko, yung mga pare, yung mga madre nakikialam, lantarang pakikialam, hindi ninyo pinapansin. Pero pag Iglesia ni Cristo, nakakahiya kayo, Iglesia ni Cristo kayo. Nandito kami sa Pilipinas, may karapatan kami. Ipahayag yung aming damdamin sa loobin. Pero hindi namin pinapakialaman yung pamamaraan ng kanilang pagpapatakbo. Manapa ay tumutulong kami, gumagawa ng gabay. Kaya nga ang Iglesia ni Cristo ay nagsasagawa ng mga lingap, ng mga pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan dahil iyon ay pagtulong sa pamahalaan. Yung pamumuno nila, yung pamamahala nila sa ating bansa, hindi na pinapakialaman ng Iglesia ni Cristo yun. Pero kung maiipit ang paglilingkod namin pagka pinakialaman yung aming pagsamba, ginipit kami sa aming mga gawain, sa kalayaan namin sa mga paglilingkod, talagang kahit buhay ibibigay yan. Sukdo lang ibigay ang buhay, ibuwis ang buhay. Masaya kami na paglalaban namin ang aming karapatan bilang isang Iglesia ni Cristo at bilang isang mamamayan. Kung sinisikil na yung aming kalayaan sa aming mga paglilingkod at kung may mga nalalabag sa batas na ginagawa na nila, halimbawa gawin nilang batas yung diborsyo, gawin nilang batas yung same-sex marriage, hindi na makatarungan yun, hindi maganda. Kasi labag yun sa Biblia, wala yun sa aral ng Panginoong Diyos. Nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Siya ang unang-unang nangasiwa ng kasal, ang Panginoong Diyos. At iyon ang sinusundan na aral ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung mga nagko-comment, bakit ko na-post yun, yung nandun siya na nakahiga na parang kawawa, tapos yung dinakip siya,
mayroon akong tatay, mayroon akong ama. Ikaw, kung wala kang ama, wala na akong pakialam. Pero ako, mayroon akong tatay, mayroon akong magulang. Pero siya ay nasa malayo. Malayo sa akin. Kasi nandito ako sa Mindanao, sila nasa Isabela. At hindi ko man ito dapat sabihin, pero tawag nito, wala eh. Kasi nag-iisa lang ako. Napalayo ako sa kanila dahil may pamilya na ako. Wala nang nag-aalaga sa kanila. Kaya naawa ako. Naramdaman ko yung awa, yung naramdaman ng anak ng nabunso ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte nung i-post niya yung kaawa-awang kalagayan. Naawa ako. Kaya basahin niyo yung aking post. Nakalagay doon, wala ba kayong mga puso, wala ba kayong magulang? Yun lang. Masama ba yun? Itong mga taong makapag-comment tapos sasabihin ninyo, yung ibang mga vlogger ng Iglesia ni Cristo ay may pinapaborang politiko. Sila yun eh. Sila yun. Oh, sila yun. Hindi lahat. Kanilang content yun eh. Eh sa akin, kung sino ang pagpasyahan, halimbawa, bukas na halalan, pagboboto na, isusulat na yung mga balota, sa balota yung mga pangalan ng mga napili. Kung sino yung ipinasya ng pamamahala na pagkakaisahan sa loob ng Iglesia ni Cristo, iyon ang aking gagawin. Ito halimbawa, makinig na mabuti, makinig. Hindi yung pataka, ragyaw-yaw. Halimbawa, bukas, sinabi, ipinaabot, yung sample balot, makikita doon yung mga pangalan. Ito, halimbawa lang, makinig ka. Kung ang iboboto ay ito, halimbawa lang. Alam mo yung halimbawa? Malinaw naman siguro yung halimbawa. Kahit labag ito sa aking kalooban, kung pinagpasyahan na ang iboboto ay si Mr. Apollo Quiboloy sa Senado at si Congressman Marcoleta ay hindi napili ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, kung sino yung napili, yun ang isusulat ko sa aking balota. Bakit? Yun ang doktrina, magpasakop sa mga namiminuno sa inyo. Dahil sila ang tuwirang nananagot sa inyo sa Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng inyong pagsunod anya, sila ay nalulugod at kayo'y idinadalangin sa Ama. Kaya mayroon akong nabasa na comment doon sa isang sikat na vlogger na kapatid din. Sabi niya, bakit niya pinopromote si Quiboloy? Ang tinutukoy niya ng nag-promote, nagbanggit sa kanyang pangalan si Congressman Marcoleta. Kasi binanggit ni Congressman Marcoleta si Apollo Quiboloy. Bakit? Ay nagalit siya doon. Dahil daw sa kanyang mga pangangampanya na binabanggit si Apollo Quiboloy ay nadadamay daw ang kawan. Liliwanagin ko si Congressman Marcoleta at si Apollo Quiboloy magka-team sila, iisa ang team nila. Hindi ko alam kung yung tinatawag nilang team suka o yung team sinusuka, basta wala akong pakialam doon. Basta magka-team sila. Alangan namang pag nangangampanya siya, nandyan, nakatabi niya nangangampanya, Congressman Marcoleta, kasama niya yung mga ka-team niya, hindi niya babanggitin yung mga kasamahan niya. Klaseng pag-uutak. Tapos sabihin niya, pagka pinagkaisahan daw, pagka tawag nito, anong pagkakabanggit niya,
Basta yung binanggit niya ay kung iboboto daw ang Mr. Apollo Kibuloy sa loob ng Iglesia ni Cristo, siya at ang kanyang sambahayan ay hindi na daw boboto. Tawag doon, matigas ang ulo, hindi marunong magpasakop. Mayroon siyang sariling mundo. Hindi marunong makinig sa doktrina. Lumalaban sa pamamahala. Yun ang tawag doon, matigas ang ulo, matigas ang puso't damdamin. Sabi ko nga, halimbawa pagka napili siya at si Congressman Marcolita ay hindi napili, anong problema kahit masakit sa loob? Siyempre tao lang. Tao lang mag-iisip ng kung ano-ano. Nangyari na ba yan noon? Nangyari na marami ng beses. Kung sino yung hindi inaasahan na iboboto, yun ang napili ng pamamahala. Maraming nagtanong doon. Noon, nangyari na yan noon. May ipinasya ang pamamahala na si ganito ang pagkaisahan natin. Maraming nagbulong-bulungan, maraming nagreklamo. Pero kami, buong puso na sumunod. Kaya yung totoong Iglesia ni Cristo, yung tunay, makikita sa kilos, sa gawa, sa pananalita, sa pananampalataya. Ang totoong Iglesia ni Cristo marunong magpasakop, sumusunod ng walang pagrereklamo kahit pa usigin, kahit pa maraming pagsubok, kahit pa sabihin ninyo na sumusunod ka lang dahil binayaran ka, kasinungalingan yan. Sabihin na binayaran, kasinungalingan yan. Hindi yan totoo. Paninirang puri lang yan. Marami nang nakapagpatunay na lahat ng mga nagsasalita ng masama laban sa Iglesia ni Cristo ay walang magandang kinahinatnan, nangapahamak. Kahit pa dati ng Iglesia ni Cristo may mga natiwalag na mga ministro, mga miyembro, nangapahamak sila. At saka lahat ng mga vlogger na mga kagaya ni Epifanio Labrador, Aling Marie, sino pa, yung mga iba pa na nasa politika na kinukutyang Iglesia ni Cristo, hindi yan magtatagumpay. Tingnan nyo si Krishna Sahay, nasaan na siya ngayon? Wala na. Hindi na siya makapag-upload kasi yung video niya ay ini-off niya yung comment, pero yung iba niyang video makikita ninyo may mga comment, pero yung patungkol sa Iglesia ni Cristo, yung sinasabi niya na kulto ang Iglesia ni Cristo, naka-off yung comment. Yan ang lumalabas, yan. Siguro hindi na siya makapag-upload, wala na, problemado na siya kasi nga ininsulto niya ang Iglesia, kung ano-anong pinapakita niya sa kanyang mga video. Hindi na siya makapag-upload. Maaring marami nang nag-report sa kanya, baka hindi lang milyon ang nag-report sa kanyang channel Kaya yung mga lahat ng mga gumagawa ng masama laban sa Iglesia ni Cristo, wala pang nagtagumpay. Kahit pa sabihin mong dati kang ministro, wala pa. Kahit pa sabihin mong malakas ka sa pamamahala, walang malakas sa pamamahala. Pagka pinasyahan ka, pagka inihayag ka na ng Panginoong Diyos, sigurado yan, maaalis ka sa loob ng Iglesia ni Cristo, mapapariwara ang iyong buhay. Kaya yung mga nagko-comment sa akin, sinusuri ko yung mga profile nila kung totoong mga Iglesia ni Cristo sila. Kasi makikilala yung tunay, yung totoo. Yun lamang po, at maraming salamat. Sana ay hindi kayo magsasawa. At ito naman, sasabihin ko naman, hindi ko sinasabing na manood ka sa aking video ha, ganito ha. Wala, bahala ka dyan. Kung gusto ka manood, thank you. Pero kung hindi, walang problema. Basta sa akin lang,
maipahayag ko yung aking pagka-iglesia ni Cristo, may pagtanggol ko yung aking relihiyon. Kasi sinasabi nila for the content lang daw, para lang may sweldo. Bahala kang sweldo ko dyan. Meron akong trabaho Hindi ko inaasahan yan. Sabihin, para lang sumikat. Hindi ako sikat dahil matagal nang sikat ang iglesia ni Cristo. Yan ang isipin mo. Ginagawa ko ang mga video ito para ipahayag na ako'y iglesia ni Cristo sa buong mundo. Yun lang.